Manny Victorino, ang 1984 Most Improved Player at pang-17 sa all-time scoring leaders ng PBA, ay naglaro sa 6 na iba't ibang teams bago lumipat sa liga ng NBA kung saan 2 taon pa itong naglaro. Isa si Manny sa mga pinakamahuhusay na sentro ng PBA noong 80s na pantapat naman kina Fernandez at Gidaben. 1999 nang tuluyan na itong magretiro at isa rin sa mga retired PBA players na namalagi nasa Amerika. Mahigit isang dekada na rin po itong nagtatrabaho at nakatira sa New Jersey, USA. Ano ang nagpa-say yes sa'yo sa basketball? Kasi syempre nung sinabi lang sa'yo, oy meron kang may height ka, no? Pero ano ang nag-say yes sa'yo? Bakit ka nag-yes doon sa basketball? Ang laro mo talaga football, tapos sabi mo rin na feeling mo, hindi mo naman din tingin mo, no, na wala kang laro doon. Hindi ko rin alam kung ano mangyayari sa consistent. Siguro mag-aaral ako doon. Ako pa naman ang tao na hindi talaga nagko-concentrate sa pag-aaral. Gusto ko laro ng laro. Kaya siguro binigay din ni Lord sa akin yung pagiging malalaro ng basketball dahil very playful ako. Gusto ko laro ng laro, takbo ng takbo. Ginagawa mo, enjoy na enjoy ka. Di ba? Correct. Ako parang, hindi ako, sa totoo lang pag naglaro ng basketball, parang hindi ako napapagod. Tama. Sarap, enjoy na enjoy ako. Basta kapagod mo mag-aaral. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin yun na mapasama ako sa mga barkada ba, ng mga bata nung araw, gano'n. So, ako. At that time, akala ko okay lang, pero nararamdaman ko parang nawawala ako sa sport. Isa yan daan para malayo ang mga kabataan sa mga bisyo. Kasi hindi biro-biro mag-player. Isipin mo pa naging player ka. Pag magaling ka malalaro ng basketball, kung anumang sports ang papasukin mo, na talagang kikita ka talaga ng maganda. Siyempre sa panahon ngayon, kaysa magtrabaho ka sa opisina, na naisip mo maging basketball player ka kung meron kang skill. Kasi napakalaki pong kita ang maglaro ng basketball. Yung pagbabasketball ba, ginagawa mo na talaga siya pagkabata pa? Sa mga hindi pa ako nakakaalam, ibig sabihin na pwede ko maglaro sa professional league. Nararamdaman ko, yung bang nafe-feel ko din. Nung nando kami sa Araneta, hindi ko akalain na yung time nila 1981, makapaglaro ko sa Araneta Coliseum, panoorin ako ng mga tao, lumipas ang panahon, doon na kami nag-champion. So, kinuha na ngayon nila ako. Tapos maliit ka pa no sa 7-footer. Oo, sobra. Sabi ko nga sa'yo, nandun pa lang kami sa half court, binabox out na yung mga 7-footer. Pagka nakatigil ako ng isang araw, parang may kulang sa buhay ko. Kailangan ensayo ko, kondisyon talaga. Everyday yun. Pero sa aking kakayahan, alam ko na kakayanin ko yung paglalaro. Kaya ko maglaro, kaya kong umiscore, kaya kong makatulong sa team. Pero katulad yan sinabi ko sa'yo, kailangan from the guard, forwards, center, kailangan talagang solid kayo. Ika nga meron na kayong pagsasama na kilala nyo na isa't isa, kung paano kayo mag-a-adjust sa isa't isa, sa coaching staff. Parang nahirapan ako dahil unang-una, pagpalit-palit ng coach, yung mga player, hindi magkasundo, about dun sa yung kumpulan ba, na ibig ang na-learning experience ko na pag hindi kayo solid, kung may pagkukulang at hindi nyo na-solve yung ang pagkakamali ninyo, hindi kayo makakarating doon sa gusto nyo puntahan ng championship. So, ang retirement ng isang basketball player, wala namang limit kung kailan mo gusto mag-retire or meron din? May limit. May limit kasi yung unang-una yung edad Tsaka number 1. Or depende yan sa personal mo na gusto mo ay ayoko na. Huwag po kayo makakalimot na tumawag sa taas dahil siya po ang lahat sa ating buhay. Hindi po tayo makakatayo without Him. Wala tayo sa mundong ito kung wala po siya. Kaya sa kanya po natin ibigay ang lahat. At ang the rest, siya po ang bahala mag-ayos ang ating pong pamumuhay sa araw-araw na buhay natin. Dahil hindi po natin alam kung ano ang bukas. Pero si Lord, alam niya kung ano ang bukas sa ating buhay. At noong April 2025, sa pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng PBA, formal na kinilala si Manny Victorino bilang isa sa 50 greatest players in PBA history. Isang parangal na nararapat para sa isang player na nagbigay ng kulay at excitement sa liga sa loob ng halos 2 dekada. Kaya naman sa mga nakapanood sa kanya, hindi makakalimutan ang kanyang lakas, bilis at ang tatak na slot man sa bawat laro.
Kung si Kareem Abdul-Jabbar ay may skyhook, si Manny ay may sariling version na tinawag ng mga commentators noon na sweeping hook. Ginagamit niya ang kanyang mahabang galamay para itirang bola sa gitna ng lane. Halos hindi ito mablock dahil sa taas ng release point at sa bilis ng kanyang footwork. Kayo mga kabasketball, ano ang pinakamahalagang alaala nyo kay Manny Victorino? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang kwentong basketball classics.